salita ng Panginoon ay dapat magising sa katotohanan. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng Diyos, ang may pandinig ay makinig. Ito po yung sinasabi nito. Mayroon po tayong 6 na bagay na pag-uusapan. Ang una po, yung pong absence of spiritual leaders. Number 2, evil association. Number 3, worldly success. And number 4, shallowness. And number 5, emptiness of life. And number 6, lack of spiritual insight. Ito po yung 6 na paraan na kung bakit ang tao bumabagsak, kung bakit ang tao nahuhulog sa kamay ng bitag ng kaaway, kung bakit ang tao nagtatalikod sa Diyos, kung bakit ang tao o ang mananampalataya o ang bayan ng Diyos ay madaling matangay ng maling katuruan. Kung bakit ang tunay ng mga Kristiyano minsan pangay, sila'y natatangay ng anumang bagay, sarisaling bagay na dito sa mundo. Mga kapatid, isa sa gusto ng Panginoon na abutin tayo. Pwedeng tayo nakakaranas ng paghina na minsan gusto natin sumuko, na minsan gusto na natin umayaw, pero yung po ba ay dahilan na ikaw ay tatalikod na sa Panginoon nang dahil sa iyong nararamdaman, nang dahil sa iyong gusto, nang dahil sa ating gusto, nang dahil sa iyong desisyon, nang dahil sa ating desisyon, kaya ikaw ngayon ay tatalikod na sa Panginoon, kaya ikaw ngayon ay lalayo na sa presensya ng Diyos, kaya ikaw ngayon ay iiwas na sa ministeryong pinagkaloob sa'yo ng Diyos? No. Sabi ni Apostol Pablo, hindi sa kawalan ng pera, hindi sa kahirapan, hindi sa sakit, hindi sa mga pag-uusig, kung bakit ikaw ay magtatalikod na. Kung bakit ikaw gusto nang lumayo sa presensya ng Panginoon. Ang lahat ng iyan ay hindi po makakapagbigay sa atin ng matatag na relasyon sa Diyos kung diyan po tayo magbabase. Kung diyan po tayo tatayo sa mga bagay na yan. Dahil lang sa hindi natin makita yung pagpunlad-lutad natin, kaya ikaw ngayon ay lalayo na. Maraming Kristiyano na daig ng alalahanin, na daig ng pangangailangan, na daig ng mga suliranin sa buhay. Yes, hindi ko sinasabi na hindi natin yan pwedeng isipin dahil nasa laman tayo. Pero ang tinuturo sa atin ng Diyos ngayon kung paano tayo magtagumpay at huwag tayong tumalikod sa tungkulin na ibinigay ng Diyos sa atin. Backsliding. Kailangan po bang mangyari yan sa atin? Isang hamon sa bawat mananampalataya na ang buhay natin sa mundo ay talagang isang tunay na digmaan, tunay na labanan. Hindi makikita ito makukuha sa theory, sa pag-aaral, o sa anumang mataas na paaralan, o sa Bible school, o anumang puring pag-aaral, kundi ang talagang makikita natin ang totoong laban kung tayo nasa aktual na pangyayari, nasa aktual na ministeryo na pinangahawakan natin. Yun natin nakikita kung paano tayo palakasin ng Diyos. Ang akala natin minsan, hindi na tayo nagbabackslide. Ang pag-isip mo lang, ang pag-iwan mo lang sa mga plano ng Diyos sa'yo, isang pag-backslide po. Ang pagbago mo ng isip, na ikaw ay gumawa ng mga bagay na sarili mong desisyon, na hindi ka sumangguni sa Diyos, isang pag-backslide. Papunta na sa paglayo sa pangako ng Diyos at sa mga utos ng Diyos. Ang bayang Israel, kung bakit napahamak ang ilan, kung bakit napakahirap nilang pumunta sa bayan, sa pinangako ng Diyos, sa promised land, ay ang dahilan, ay ang kanilang pagtalikod, pagsuway sa kalooban ng Diyos.
Number one, absence of spiritual leaders. Kung titignan natin dito sa verse 1, nakita natin dito ang dahilan kung bakit napakadaling matangay ng maling kaisipan ang tao, especially ang bayan ng Diyos. Nakita natin dito kung paano natangay ng maling kaisipan. Mantakin mo, saan napakalayong lugar na panahon na nilakbay nila para lang sila ilabas sa Ehipto. Sa kabilang kalagitnaan na, doon pa sila gumawa ng pagsuway sa Diyos. Sa kabila ng nasa kalahati na sila para abutin ang promised land, nandun pa sila gumawa ng desisyon na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Minsan sa buhay natin, napakatagal na natin Kristiyano. Minsan sa panahon na yun, doon tayo sinubok. Hanggang ngayon, marami akong mga nakikita at na-experience ng mga tao na nauna pa sa atin, na naglingkod, pero sa kabilang banda, nasa kalagitnaan na sila, doon pa sila huminto. Isang paalala sa atin ito, na dapat ang kalakasan na taglay natin galing sa Diyos ay manatili mo sa ating lahat. Tingnan po natin ang reality ng salita ng Diyos dito. Absence of spiritual leader. Letter A, to make us a God, to lead us. Sa Exodus, sabi dito, ng mga tao, bayan Israel, gumawa tayo ng Diyos. Umalis lang si Moises, saglit. Nawala na sa direksyon. Minsan ang church, ganun ang nangyayari. Napapahamak ang mga tupa, napapahamak ang mga membro dahil sa walang matinong pastor. Walang matinong leader na humahawak. Bakit pa ganun-ganun ang church? Up and down. Bakit? Walang tumatayong matatag na leader. Kahit mga pastor na nung dumaan ang pagsubok, natalo. Iniwan ang ministeryo. Kaya nga ang tunay na naglilingkod at tunay na pastor, mananatili sa pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Hanggang sa huli-huli yan. Tignan natin, nang matagal si Moises sa mundo, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos. Umalis lang si Moises saglit. Ang instruction sa kanila ng Moises, dito muna kayo. Pupunta ako doon at kausapin ko ang Diyos para may ibigay sa atin ng tamang instruction. Para ibigay sa atin ang utos kung ang dapat natin sundin. Pero anong ginawa ng bayan Israel? Nagsarili, nagdesisyon ng gusto nila na hindi sinaguni ang Diyos. At ito naman si Aaron na anak kapatid ni Moises, nagpatangay din sa maling kaisipan. Doon pala, nagtalikod na sila. Doon pala, umakbang sila mismo ng pagtalikod sa Diyos. Sinabi niya, igawa mo kami ng mga Diyos na mamumuna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa Moses na yan, na naglabas sa amin sa Ehipto. Yun pa ang sagot nila. Gumawa pa sila ng rason para lang masunod ang gusto nila. Minsan sa buhay Kristiyano, gumagawa tayo ng sarili nating desisyon para lang masunod ang ating sarili. Christian, totoo ba na ikaw ay tunay? Christian, ikaw ba ay lumalakad sa katwiran ng Diyos? O baka naman, ikaw lang mismo ang gumagawa ng sarili mong paglakad? Nagdidesisyon ka ng gusto mo na kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw Kristiyanong tunay at tapat, dapat mayroon kang pagsubmit kay Lord. Mayroon kang humility spirit in humbleness and submission to God. Ito ang gusto ng Panginoon mangyari sa atin. Ang gusto ng Diyos, dalhin tayo sa magandang buhay, magandang lugar, pero subalit dahil sa katigasan ng tao tulad ng Israel, anong ginawa ng Israel? Sinira nila ang plano ng Diyos. Minsan tayo rin ang nagsisira ng plano natin. Minsan tayo rin nagsisira ng plano ng Diyos. Sinabi na ng Diyos, ako si Yahweh, ako ang Diyos, ako ang dakilang manglilikha na may magandang plano sa iyo.
ang planong ikaunlad mo, ang planong bibigay, patungo sa buhay na kay saya-saya. Bakit sa iyong pangarap? Pero ano yung ginagawa ng tao? Hindi lang masunod ang gusto niya, nagtatampo na. Hindi lang mabigay sa kanya ang gusto niya, galit na. Kabong mundo. Ha? Ganon ang ugali ng tao. Tanda natin kapatid, ano mang ginawa sa iyo ng Diyos, hindi nagkamali ang Diyos sa pagkatawag sa iyo. Hindi nagkamali ang Diyos sa pag-ahon sa iyo sa kahirapan. At hindi nagkamali ang Diyos sa pagkatawag sa iyo para ikagamitin niya, mahigili sa gawain niya. Hindi nagkamali ang Diyos na ikaw maisilang sa mundong ito. At pangalanan ka ng taglay mo ngayon na pangalan. Alam ng Diyos at nakasulat sa kanyang banal na aklat. Ang ginawa natin, ang pangalan mo, ang ginawa ng ating mga magulang, kung sino tayo sa kanyang harapan. Hindi yan sinabi niya. Kinausap ni Lord, si Moises, pinalenda nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Yun ang sinasabi nila ngayon. At hinahandugan. Ang sabi pa nila, yun ang Diyos na naglabas kanila sa Egypto. Kita ni Lord din kagad. Kahit saan ka pumaroon, kita ni Lord. Mawalay ka man dito sa Milao, sa mga kapatid mo, kung saan ka pumunta, alam ng Diyos ang buhay mo. Tignan mo ito. Ang distansya. Si Moises pumunta sa bundok. Kung aaralin natin, may distansya po yan, kung ilang layo. Ayon sa history. Pero bakit? Umalis lang si Moises, nag-iba na ng isip ang bayan Israel. Sa kawalan ng leader. Sa kawalan ng mga humahawak, nangunguna. Kaya nga, pag walang pastor, ang isang church o ang mga tupa ay walang naggagabay, lagalag po sila kung saan sila pumupunta. Para yung itik, nung ako po yung pastor ng itik, bago pa ako magpastor, nagpastor na akong itik. Nung itik ni Lolo ay nasa 1,000 piraso. Hindi ko makuha ko ang diskarte kung paano kasi pag sinaway ko dito pupunta yung mga itik. Naiinis na ako, binabato ko ng kung ano-ano. Dapat pala, turuan mo. Malumanay ka lang, huwag mong babatuhin. Pag binato mo yan, lagalag talaga sila, magliliparan mo, sasagot mo, paano mo na ngayon nahanapin yan isa-isa? Kung ang isip mo, kung maisa ang pasensya mo, kaya dapat, sisipol-sipol ka lang, tapos i-guide mo sila dahan-dahan lang, at susunod naman sila sila kayo. Nakuha ko ang diskarte. Ngayon, kung ikaw ay pastor o leader ng simbahan at hindi ka marunong magpasunod, sino matitira sa iyong libro? Sino masusunod? Sino ang makakasama mo sa ministeryo kung ang pastor mismo ay pasimuno ng pasaway? Kaya nga dito nakita natin, absent ang spiritual leader, umalis lang. Kaya nga dapat maging handa tayo. Porque umalis lang si pastor, pumunta na ng Maynila, pagdating ni Pastor Nico, wala na natira. Grabe yun. Nasaan kayo tinuro ni Pastor Nico? Dahil 1 taon, 5 taon, nasaan yung tinuro ni Pastor Nico? Hindi ba sila nakinig lahat? Umalis lang sakit si Pastor kasi nag-meeting niya sa Maynila, pagdating wala na membro. Oh, come on. Gaano tayo kalalim? At gaano tayo kababaw sa paglilingkod, sa relasyon sa Panginoon? Kahit walang pastor, kung tutusin, tandaan po natin, kung ikaw ay nataniman na, kahit wala pang pastor sa katabi mo, tutulungan ka ng Diyos para lumago. Dahil ikaw ay may malalim na relasyon sa Kanya. Amen? Yes. Ang pastor, ginagamit lang po yan. Instrumento lang para i-guide ka. Hindi nangangahulugan. Nasa kay pastor ang nakasalalay ang paglago mo. Nasa kay pastor ang kaligtasan mo. Hindi po. Lahat tayo dito para parehas na. Amen. Pero may ginagamit lang ang Diyos para ma-recognize as a pastor, leader ng simbahan. Iyan po ay bibigyan natin ng paggalang, pag-respeto. Pero hindi nangangahulugan, si pastor ang pinakamataas. Hindi po. Pantay-pantay tayo dito. So make us God to hate us. Gumawa sila ng Diyos, na ibang Diyos. Nagalit ang Panginoon. Si Luso, sabi ka sa di ba? Sa Exodo, ako si Yahweh, na ang Diyos na mapaligughuin. Paparusahan ko
ayaw sa akin. Hanggang sa ikapat na saling lahi, ang kasalanan ng magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak. Mga kapatid, ang akala natin nagbibiro ang Diyos? No. Makapangyarihin ang kanyang salita at mayroong isang salita ang Diyos. Pero ang Diyos ay mahabagin. Tandaan po natin yan. Kung magalit ay Diyos, may banayan. Pag nagalit ang Diyos, seryoso siya, pero may kaamuhan siya pag magalit. Hindi niya lang po kinutolerate ang mali. Dahil siya ay talagang banal at matuwid. At walang kasalanan makikita. Walang kalikuan makikita sa Diyos. Amen. Amen. Siya ay banal at dakila noon pa man, bago paligay ng mundo ito. Siya ay naroon na. Sa Exodus chapter 8, balikan natin. Chapter 8. Ano sabi dyan na kung bakit ito? Ay, verse 8 pala, verse 8. Hinaligdan nila agad ang mga utos ko. Bunga sila, buyang dito. Yun ang sinasambat na yun. At hinahandugan. Maging sa buhay Kristiyano sa church, pag nawalay lang tayo sa kapatid natin, sa kapatiran natin, hindi natin kasama sa kapatiran, wala naman si bro, wala naman si sister, okay na. Hindi ako gumawa na. So, kapatid, reminder lang po, tandaan natin, hindi ka man nakita ni sister and brother, nakikita ka ni Lord. Kaya kung ikaw ay hindi nagiging matatag, at hindi mo pinaglalaban ang pananampalataya mo, nakikita ka ni Lord. Kung paganyan-ganyan ka, lalamig, sala sa init, sala sa lamig, nasabi ng Revelation, hindi ka naman mainit, hindi ka naman malamig, anong mangyayari? Isusuka kita. Ibig sabihin nun kasi pag sinabi isuka kita, ayaw niya sa'yo. Parang pinalabas ka na. Lumabas ka, lumada sa aking pamamahay. Hindi nagtakailangan, mga ganun mga dialogue, di ba? Ibig sabihin pa, ang Diyos ay sinuway natin. Ang plano ng Diyos ay sinuway natin. At ang kalooban ng Diyos hindi natin sinunod. Mararanasan natin ang consequence. Sa mga sunod na nakikita natin. Number 2. Ano po sabi dyan? Evil association. Letter A, 1 King, chapter 11, verse 4. And his heart was not loyal to the Lord. Basahin po natin. Umibig si Solomon. Chapter 11, verse 4. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Isipin mo yung pinakapuno, yung magulang niya maganda ang naging legacy sa buhay. Maganda yung relasyon sa Diyos. Paglabas kang anak, winasak yung yung legacy na iniwan ng ama. Tumalikot agad, maging si Solomon. Dahil marami siyang asawa noon. Inasawa niya yung ibang mga lahi. Kaya dahil sa mali Solomon yun, sumunod siya. Sige, Solomon, paano magturog mo? Hindi ka sa kumasunod. O si Solomon, sunod-sunod rin si Solomon. Kaya nagsamba sa Diyos-Diyosan. Nasabi ng Bible, may 1,000 ang asawa ni Solomon. Kaya ba natin yun? Hindi natin kaya yun. Isa pa lang na. Baka dumating ang pagsubok sa atin. Di ba? Siya ay hindi naging tapat. Sa kabila ng pagkatawag sa kanya ng Diyos, siya ay ginagawa matalinong tao. Ginamit ng Diyos ng may dilim at sa mga katuruan, mga kaisipan, siya ay ginamit ng Diyos. Siya pa nga nagsabi na ang buhay ay walang kabuluhan. Diba? Sa chapter 12 ng mga ngaral, sabi ni Solomon, ang buhay ay walang kabuluhan. Kung wala sa iyo ang Diyos, kung hindi ka magkakaroon ng takot sa Diyos, walang kabuluhan ang buhay mo. Ang buhay natin lahat. Maling, masamang samahan.
Yung evil association. Masamang samahan. Na kung saan ang mga kasama niya, naikayat siya. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh, hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Kaya nga dito sa church, nadaan natin, kayo mga kabataan, kayo ang masusunod ng henerasyon. Kaya kung anong nakita nyo, kung paano umilos ang Diyos dito, gawin nyo yun. Kung paano tayo sinasamahan ng Diyos ngayon. Pagdating ng araw, huwag niyong kalilimutan na kayo ang susunod ng henerasyon upang samahan ng Diyos. Sa panahon ni Moises, si Moises ay sinamahan ng Diyos. Sa pagkausap kay Parao, sinamahan siya. Kasama si Aaron. Napalabas ang Israel ng dahil sa ginawa ko ng magkapatid na hiwala gumpay na pakikiusap kay Parao na palayain ang bayan ng Diyos. Sa next generation, susunod na kay Moises si Joshua at si Caleb. Inanda ni Moises si Joshua para po sa digmaan, para sa pagsakop, para sa matanggap nila ang promised land. So, ibig si Moses hindi nakapunta, hindi nakapunta sa promised land, pero may ginamit siya ng Diyos. Imagine. Ikaw ngayon ginamit ng Diyos, nadalhin ang kanyang bayan sa lupang pangako. Ikaw ngayon ang hindi nakapunta. Tandaan natin, sa Biblia, yung sinasabi din, may nauulang nahuli. May nahuli, nauulang. Pero hindi ibig sabihin si Moises ay nawala na. Walang sa hindi naman yun. No. Dahil meron siyang nilabag. May mga nilabag si Moises kung bakit hindi makarating sa promised land. Na yung maining ulo. Na yung ibig sabihin nung uwaw na mga salita. Moises, dinala mo ba kami dito sa isla para patayin? Mabuti pa dun sa Egypto. Kahit nakalipid kami, kumakain kami sa isang araw, tatlong bisis. Dito papatayin mo ba kami? Walang tubig, walang pagkain, nanginit. Grabe reklamo ng Israelites. Kaya ni Moises, kumuha ng tungkol. Matataga sa panin ko, inuman. Inuman lang na sigaw po. Na-instruction ni Lord, pagdating mo doon, sabihin mo sa bato, may lumabas sa tubig. Yan ang instruction ni Lord. Pero anong ginawa ni Moises? Dahil sa galit ng Israel, hinampas kagad yung bato. At doon po siya lumabag sa kalooban ng Diyos. Ganito ang isa, kaya mahirap yung lumalabag ka sa instruction ni Lord. Binigay na sa iyo, sa atin ang instruction, pero hindi pa natin sinusunod. Dahil ang gusto natin, minsan, sa katigasan ng kasamahan natin, si Moises, si Aaron, tignan mo si Aaron, nadala agad. Hindi isa lang si Aaron eh. Hindi yung mga Israel, tausan. Ha? Ilang libo ang namatay noong panahon na yun nagsuway sila. Pag-akit ni Moises sa bundok ng Sinai, pababa niya, nagsama sa mga saguyang ginto. Anong sinabi ni Moises? Sa bayang Israel, tumayo si Moises at nagsigaw, ang lahat ng panig kay Yahweh, pumunta sa akin. Ang ayaw, diyan kayo. Anong ginawa ng mga hindi sumunod? Wala pang isang oras, bumiyak ang lupa at napatay po yung lahat na nagtalikod kay Yahweh. At isa pa, yung mga hindi nasunod, isineparay po ng Diyos at pinagpapatay po yun. Bata, matanda, walang pinipili, sumuway kayo, parusahan kayo. Yun ang balas ng Panginoon. Pero ngayon, nagtakay mo sa habag ng Diyos sa atin. Paulit-ulit pa kayo nagkakasala, hindi pa tayo pinapatay ng Diyos. Imagine, grabe pagmamahal ng Diyos sa atin ngayon. Kaya by grace tayo naligtas sa biyaya at habag ng Diyos. And his heart was not loyal to the Lord. Dapat maging loyal tayo kay Lord. Amin po ba? Dapat isa lang ang focus natin. Sa buhay spiritual natin, wala tayong ibang iisipin, kundi ang makasama ang Diyos. Sa buhay spiritual natin, sa buhay kristyano natin, kailangan i-design natin
sa ating puso na maranasan lagi natin siya at makasama natin siya. Number 3, worldly success. Letter A, 2 Chronicles chapter 25 verse 2. But not with a loyal heart. Tulad pa rin yung sinasabi. Naging kalugod-lugod kay Yahweh ang kanyang mga ginawa. Samuel po yan. I think, oo. Ngunit, hindi niya ginawa ang mga ito ng buong puso. Yung kabataan ni Samuel, nakita po na naging kalugod-lugod ang ginawa niya, pero hindi taos puso ang ginawa niya. Para bagang may Kristiyan rin na pumunta lang sa church. Oo, pumunta ka. Pinakita mo pumunta ka. Yung presensya mo na dito. Pero yung heart mo wala naman. Oo, pumunta ka. Naloon sa'yo si Lord. Pumunta ka. Pero yung salita ng Diyos na tinuro sa atin, hindi natin pinakinggan. Labas-pasok lang sa tainga natin. At hindi natin ilagay sa puso natin. Yung ibig sabihin nun, naging kalugod-lugod ka na sana kay Yahweh. Pero ang kanyang ginawa, sa kanyang ginawa, ngunit hindi ginawa ang mga ito ng buong puso. Kaya mahirap yung kunwari lang. Mahirap yung magkikisama-sama ka lang. Hindi tayo totoo. Mahirap yun. Si Lord din na nakakasiyasa ng ating buhay. Kaya kung ano ang pagkatao mo, anong pagkakilala mo yun, ipakita mo ngayon na ikaw ay sinasamahan ng Diyos at totoo kang lingkod ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sabi nga, marami nagpapakita. Yung sinasabing pakitang tao lang, kaya sinasabing worldly success. Dahil tulad na ako, for example, ang mga politiko, hindi naman natin nila lahat. Ha? Siyempre, gagawa ng magagandang bagay yan. Pero, kinukuha lang pala ang simpatsi natin, ang buto natin, yung loob natin. Eh, pagdating na pala, bubutuan ako niya, kaya ako magpapakita ko ng magandang bagay. Oh, dito kayo! May limit ako dito, ng 1 kilong bigas, kung sardinas, at maraming bang iba. Pila na kayo dyan. Ako si Congressman. May pangalan pa, may mukha pa ng ano. Yung dilata, gusto nang nilagay yung mukha niya sa dilata. Pakitang tao. Maraming mga politiko, na hindi man lahat, na talaga bagang ginagamit ang kanilang posisyon, ang kanyang kapangyarihan para lang ang tao i-manipulate. Na gusto pasunodin sa gusto niya kahit minsan hindi na tama. Ganon ang nagiging resulta ng impluensya ng masamang kaisipan. Marami siyang ginawa pero hindi naman talaga sa puso ng pagtulong. Pakitang tao lang. Hayaan mo yan, bigyan mo yan para makita rin bibigay tayo. Hayaan mo yan kasi mga hampas lupa naman yan. Wala naman yan. Mahirap yan, bigyan mo yan. So, hindi po sa puso niya. Nung isang araw, hindi ko po sinasabi na nagmamalaki ako. Mayroong pumuntang babae sa akin kung saan galing pa daw siya ng si Roma, naglatag siya. Sabi niya, nahingi po ako ng pagkain. Tuloy ko ate. Anong pangalan niyo po? Nakalimutan yung pangalan. Sinabi niyo yung pangalan niya, pero nakalimutan ko. Ba't ka ba maglalakad? Ba't ka ba nalakad ng laking ng si Roma? Nag-init pa. Kasi po, umalis na ako sa stepfather ko. Binubugbog po ako. Sinasaktan ako. Kung hindi mo ba binabarangay, hindi na po, para wala na pong masyadong maaba pang ng storya. Tulong. Umalis na lang po ako, naglakad ako. Wala ko akong makain. Kung anong problema mo ngayon, sabi ko, bigyan mo po ako ng pambilang pagkain. Binigyan ako ni Lord na isda. Huwag pera ang bigay mo. Kanin. Binigyan ko ng bagong saing. Ika lang po. Hantayin mo ako na natin. Naglagay po ako ng paunan, yung sa ice cream. Nilagay ko yung kanin pa ako, nilagay ko yung kutsara. Hindi ko tubig at bumili ako ng ulam para sa kanya. Yung ulam mo ate. Kumain ka. Nakita ko yung mukha ni ate. Parang kasi yung bigat na bigat siya. Sabi ko, saan ka na ba kayo pupunta? Doon na po sa Naga muna. Hahanap po ako ng pagtrabaho, kahit maghugas-hugas na lang po ako sa mga kainan. Sabi ko sa kanya, sige, mas mag-ingat ka. Yung pagpuso na pagtulong, na hindi puro panghihinala, ay, sindikato yan.
Uy, ang lakas ng katawan, hindi ka trabaho. Hindi ganun. Kung gusto mong tumulong ng buong puso mo, ibigay mo ang gusto mo. Diba yung pagtulog ng buong puso sa kapwa, hindi na nangahulugan na pakitang tao ka lang. Kundi buong puso mong gagawin. Tulad dito, gumawa ka ng kaputya, pero hindi pala totoo sa loob mo. Natuwa na dito si Lord kay Samuel, naging kalugod-lugod kay Yahweh ang kanyang mga ginawa. Ngunit hindi niya ginawa ang mga ito ng buong puso. Ibig sabihin, kalahating puso lang. Okay, buong puso ang sinabi, hindi niya ginawa ng buong puso. Ibig sabihin, kabanga lang. Ay, useless din po yung tumulong ka na rin. Ilumusan mo na. Amen. Ang pagtulong po kasi sa kapwa, hindi nangahulugan kung kunti yan o simpleng bagay, basta buong puso mong binibigay yan. Katulad po yan ang paglilingkod sa Diyos. Hindi kalahating buhay mo lang ibigay kay Lord. Lord, pasensya ka na ha. Sa 6 Sunday, hindi na muna ako atin. Kasi Lord, alam mo na. Lord, pasensya ka na. Malaki na lang may pasensya. Bakit kung niligya kita? Nagsabi ba ako sa'yo, pasensya ka na? Kalapin lang muna katawang ligay ko sa'yo. Nagsabi ba ako niya? Hindi mo nagsabi ka niya ng Diyos. Kaya ang Panginoon, kung magbigay sa atin ay the best. Amen. Amen. Buong pagkatao binigay sa iyo. Lahat, lakas. Ano bang bagay na pinagalit sa iyo? Buo yan. Walang bawas. Hindi tulad ng tao, pag binigay mo ng 1,000, kukupitan pa ng 100. Makakarating mo sa isang tao, 900 na lang. Eh, namamasaya ako eh. Nagutom ako, paano naman ngayon? Hindi. 1,000 pinapadala sa iyo kung bawasan yan. Hindi ka naging tapat. Dito, hindi naging tapat dito si Samuel. Kaya sabi dito ha, but not with a loyal heart. Kapatid, hindi porket simpleng bagay ang ginagawa mo sa church o binibigay mo kay Lord. Hindi porket mababa lang ang pagtingin sa iyo. Gawin mo yan ng buong puso mo. Nalulugod sa iyo ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yan po ang makamundong tagumpay. Na ang mundo, kagawa ng mga pasiklag-siklag, mga paganda-ganda dyan, o anong-ano, para makita siya na gumagawa. Pero hindi naman sa buong puso niya na pagtulong, mayroon pala siyang motive. Pag nakuha ko ng buto niya at may kapangyarihan ako na ang may hawak sa kanila. Ako na ang magkukontrol sa kanila. Ganun ang tao. Pag nakuha ng kapangyarihan, sila na mismo ang magkahari. Uy, si congressman na. Dadaan si congressman. Huwag kayo dyan ba? Ano ha? Matanang kayo congressman. Pag tingin kay congressman, Diyos na eh. Pero hindi naman lahat. May mga naging leader din po na pinakita talaga totoo paglilingkod sa bayan. Kasi yung mga naglilingkod sa ating bayan, lingkod din po yan ng Diyos. Kaya sabi nga Apostol Pablo, pasakot kayo sa mga namumuno sa iyong bayan. Para makita nila na kayo ay sinasamahan mo. Na kayo ay anak ng Diyos. Sumusunod sa mga utos ng Diyos. Yung pong ibig sabihin doon. Number 4. Shallowness. Luke chapter, letter A, Luke chapter 8 verse 13. And time of temptation fall away. Gaano tayo kahina? Gaano tayo dito hindi matatag? Buksan natin sa Luke chapter 8 verse 13. Ang mga nalaglag naman sa baguhan ay ang mga nakarinig, sinasabi ko sa inyo kanina, ng salita at tumanggap ito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala. Kaya pagdating ng pagsubok, sila ay tumiwalag. Maraming Kristiyano o naging Kristyanuhan lang, nakarinig, nakaranas, umiyak, tumaas ng kamay kay Lord, nag-testify, lahat ginawa. Pero hanggang ngayon, nasaan sila? Bumalik sa dating buhay. Tandaan natin, anumang inalisan ng dyablo, ang lugar na inalisan niyan, pag nilinis ng Panginoon at wala siyang makuha na malilipatan, babalik ang masamang espiritu na may dalagang itong kasama. Tandaan natin, isang babala na sa ating lahat mga Kristiyano, na hindi tayo pinatakot ni Lord dito, kundi may kapangyarihan tayong ibinigay ng Diyos sa Marcos
chapter 6 and verse 17. Ang lahat ng mga mananampalataya, binigyan ko ng kapangyarihan magpagaling ng mga sakit, magpalayas ng mga demonyo. We have authority from God. Sabi diyan, in time of temptation, fall away. Sila'y nagtalikod. Nawala agad. Ito po ang backsliding. Tingnan mo, marami akong marami tayong nabahagyan ng Diyos. Totoo lang. Pagka danas ng mga persecution sa kapitbahay, uy, hallelujah, praise the Lord, yan ang pala dyan. Pare. Nagpapalagpakan mo yung pala dyan sa born again. Natisod tuloy. Dito lang sa may malapit sa atin. Pinagaling ng Diyos. Di na tayo tumayo. Diyan lang sa una natin. May himala ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Yung sakit na kanser, tinaningan na natong buwan. Pinag-pray ng mga pastor, pinag-pray ng mga leader dito sa Mindanao. Bumalik at nalusok ang kanser. Nung malusaw, nakalimot na po at isod po sa mga naririnig sa bahay. Yun ang tunay na nakarinig at nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Imagine, 3 months na lang ang buhay niya, tinaningan na ng doktor, hindi na maahawit ang buhay niya, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, pinaranas sa kanya ang kagalingan. Ngayon, naiiya daw siya pumasok, naiiya daw siya magpunta dito. Nung may sakit siya, hindi siya naiiya na lumapit dito. Ang kapal ng mukha natin. Pag may sakit tayo, Lord, pagalingin mo na ako, Lord. Lord, pabalik na ako sa iyo. Pag may mga problema, Lord, tulungan mo naman ako. Pag wala na problema, wala na sakit, Lord, sorry na. Tulungan mo na ako sa kaibigan ko. Lord, sorry, bisa. Pare yan. Inimit ako na yung pare. Birthday niya. Mga ganun-ganun pa tayo. Lord, paano yun? Magulang ko yun eh. Kapatid ko yun eh. Doon mo makikita ang tunay ng Kristiyano. Hindi mo ipagpapalit at anumang bagay na patungkol sa Diyos dahil sa mga bagay sa mundo ito. Kung ikaw ay may malalim na relasyon sa Kanya. Hindi ko sinasabi yung mga bagay-bagay na ginagawa ninyo, talikulan nyo na. Hindi po. Ang Diyos ay may tinuturo sa atin kung paano ka tatayo sa katotohanan. Tulad ng mga sinabi dito na pinag-aaralan natin na dapat tayo loyal kay Lord. Loyal ka ba kay Lord? Loyal ka ba sa pagkatakot ng Diyos? O nagdadalawang isip ka pa na, Lord, sama-sama na naman ako din, invite naman ako ng sister. Hindi po dapat maging totoo ka sa harapan ng Diyos. Amen. Kung ano ang makatawa sa iyo, dapat maging totoo tayo sa harapan ng Diyos. Panglima, emptiness of life. Luke chapter 11 verse 24 and 26 sabi niya. Yan. Letter A. Ano sabi letter A? I will return to my house from which I came. Ibig sabihin yung mga masamang espiritu yan. Tingnan natin ito. Yung ano nang paalis siya, babalik daw. Emptiness of life. 24. Umpisa sa 24. Sabi 24 hanggang 26. Kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, nagpagalagala ito sa mga tigang na lugar at nagkahanap ng papapahingaan. Kung ano, ang ganap yung paghingaan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Verse 25. Kapag balik niya, ay madagdatan niya, malinis at maayos ang bahay. 26. Kaya lalabas siya muli at magsasama ng 7 pang espiritu. Mas masama pa kayo sa kanya. Papasok sila at maninirahan doon. Kaya mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng tao. Nung dati, hindi siya mananampalataya, hindi siya nakapasok sa hindi nakatira sa Panginoon, walang bisyo. Ay, guguya ko eh. Wala akong sigarilyo, wala akong pinom, maliban sa tubig, maliban sa soft drinks, yun yung alak. Yung sinasabi ni Ruben Pérez, is never allowed po. Tinigilan ko na yun. Ganun mga tayo. Pero sabi niya, nung nakilala siya sa Panginoon, at nakaranas ng pagsubok, pinaalis na lang. Pinaalis siya ng Panginoon. Pinalayo siya sa mga ganun bagay. Pero,
Nung nagtalikod sa Panginoon, ano na nangyari? Mas malala pa po ang nangyari. Hindi lang inom, nagdadrugs pa, babaero pa, umag na nakaw pa, pamamatay tao pa. Lumala ang buhay na masama. Mas masama pa kaysa dali, sabi diyan. Sabi ng masamang Espiritu, I will return to my house from which I came. Luke chapter 11 verse 24 and 26. Kahit tandaan po natin kapatid, tayo ay pinalaya na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo, binuo sa atin at malaya na tayo. Tayo ay isang tinuring ng anak. Kaya huwag na tayo babalik sa buhay na dati pang buhay. Kung ito'y sinuko mo na, nung dati ang buhay mo ganito, sinuko, ninahon mo na sa Panginoon, kinampes mo na, huwag mo nang balikan, kapag sabi ng Bible, 7 ang kasama ng masamang espiritu. Ilan na sila ngayon? 8 na. Mas malakas. Super lakas. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Ano po? Mag-ingat tayo. Isang babala, isang paalala sa ating mga anak ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng isipan na ikaw ay ngayon magkakalikod sa presensya ng Diyos. Sapagkat ang kaaway, tandaan po natin, parang leon na kumatungan, nag-aalap lang ng gym po yan. Tingnan ko niyo niya, si brother niya. Madali na rin yung tikit na lang yung pirma. Mabutas kanina sa ministry. Pero ba ngayon? Tawag ko ba ngayon pagsubok ni? Ano doon ngayon yung magsulot tao ko? Ay, halihan mo daw ngayon din yung araw ka rin bagay. Yung paborito niya. Ano paborito mo? Kapatid? Dinubuan. Pastor! Ang paborito mo? Yung minamahal mo. Paborito mo yun. Kung hanggang kailan ang talaga sinasabing hallelujah, praise the Lord, dito sa simbahan. Tingnan natin ang isip mo nga ito. Alam mo, yung Diablo gumagawa ng paraan. Tingnan mo ang pag-test kay Job. Si Job, pumunta pa sa Diyos, si Lucifer, si Satanas. Iniwan mo daw ang sa iyong tapat na likod. Nagkasunod niya sa imo yan, may pagpapala. Maganda niya po. Subukan mo daw kayang halion yan sa iya. Hindi niya kaya isumpa. Sabi nila, mo na lang puso niya. O sige, inasabi ko sa iyo, Satanas, pwede mong ibuot, pero tayo mong pagkaganon, hindi mong pagkulganan sa akin. Okay, go. Go. Yan natin mag-testing. Ngayon, pag dumating ang pagsubok sa buhay natin, ang tanong, ganyan ka ba ba? Sa presensya ng Diyos o backslide ka na? Kapatid, ang desisyon natin, doon nakasalalay ang kinabukasan natin. Amen. Na kung tayo magdidesisyon, siguraduhin natin na connected yan kay Lord. At alam ng Diyos ang desisyon mo at plano mo sa buhay na gagawin mo. Kaya sabi dito, ang demonyo, si Satanas, nakaabang parang leon. Pero sa mga tunay na anak ng Diyos, ay walang kapangyarihan si Satanas. Amen! Sabi na sa Marcos 16:17, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na pagalingin ang mga sakit at palayasin ang demonyo. Iwaksin natin yan. We cast out in the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus, by the power of the blood of Jesus Christ. Takot na takot ang diablo. Sapagkat malapit na po. Magsaya tayo, sabi ng Bible, kung bakit ang demonyo ay lumalayas, kung bakit ang mga sakit gumagaling, dahil ibig sabihin, sinasamahan tayo ng Diyos. Nakaraan nag-healing deliverance kami. Bakit takot ang diablo? Dahil alam niya na malapit na silang hantong sa tunay na kalalagyan nila. Panghuli. Ito po yung panghuli. Lack of spiritual insight. Kaya minsan tayo, magulo ang isip natin. Kaya minsan tayo, naguguluhan sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kung bakit? Sabi diyan, lack of spiritual insight. Turn back and would not go with Him. Minsan hindi tayo makabalik-balik kay Lord. Naiiyan na tayo eh. Sa ginawa natin. Lord, sorry ha. Tandaan mo, kapatid, ano man ang kasalanan na ginawa natin, kung ikaw mismo ay hahanap at lalapit sa Diyos, ang kasing pulang kasalanan mo o kasing itim ng kulig,
gagawin ng Diyos ng kulay puti. Gagawin ng Diyos na parang ngipin. Kaputi. Ang sabi diyan, lack of spiritual insight sa John chapter 6 verses 63 hanggang 71. Ano sabi diyan? 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. 64. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus, buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang nagkakanulo sa Kanya. 65. Dinutong pa niya, yan ang dahilan, kaya sinabi ko sa inyo, na walang makakalapit sa akin, maliban ito'y lubobin ng Ama. 66. Mula noon, marami sa kanyang mga alagaan ang tumalikod at hindi sumama sa kanya. Tumalikod. Nag-backslide agad. Sinabi lang ni Jesus ang katotohanan. Kaya ang katotohanan na magpapalaya sa tao, alam po natin yan. Ang katotohanan, walang iba kundi sa Yesu Kristo. Sinabi lang ni Kristo ang katotohanan. Silang lahat ay tumalikod na. Umalis na, hindi na sumunod. Turn back and would not go with Him. Masakit talaga pag tayo na-rebuke ng tama. Masakit talaga ituwid ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay banal. Gusto lang Diyos magpakabanal tayo. Ang gusto niya perfection na buhay. Maging perfecto tayo sa harapan ng Panginoon pagdating ng araw. Kaya na habang nasalamat tayo, gusto niya maging kaluhod-luhod tayo. Paano tayo naging kaluhod-luhod sa Kanya habang tayo bubuhay? Sa pamamagitan nito, ng pagsamba, paglapit natin sa Kanya, ang pagpapasalamat. Doon lang po tayo nagkakaroon ng isang bagay na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kasi kung iisipin natin sa buong isang linggo, sino dito ang hindi nagkasala? Sino dito hindi nakapag-isip ng masama? Sino dito ang hindi nag-commit ng kasalanan? Lahat po tayo magkasalanan. Kaya nga sa paglapit natin sa Diyos na buhay, doon lang tayo Kanyang nililinis, pinapatawad. Pero kung hindi ka na babalik sa Kanya, sabi yan, tumalikod na sila. Sabi yan, sumagot sa Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyo, kaming dalawa, at ang isa sa inyo, Diablo. Ang tinutukoy niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya ang kabilang sa 12 ay nagkanulo sa Kanya. Alam niya Jesus? Hindi, naarap ko ni mga kanulo sa Kanya. Si Pedro, sabi niya, Panginoon, dahil magsayin ka, maiba ako. Tao ko sa imong buhay ko. Ilungay ko, Pedro. Pumundo ka, Pedro. Tulong mismo ako nakasubog, Noy. Aram mo kayo sa puso na, kaya wala tayo napili magmalaki. Kaya kung sabi niya ako sa Pablo, ang lahat ng sabihin natin, kung luluobin ng Diyos, huwag tayo magmalaki sa ating sarili. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo ba kung wala ang Panginoon? Hindi natin kaya. Baka pag dumating yan, akala natin magaan, pero nung dumating na sa aktual, ang bigat pala, Lord, sorry ha, akala ko magaan na. Doon tayo nagkamali sa maling akala. Mga kapatid, hindi lang magwakas sabi dito sa Panginoon. Meron pa pala naman ang pagkain na ito, ano? Pagpito pala, meron pa lang dito, sorry. Akala ko akin. Nasa likod kaya, sorry po. Nabasa na po ba natin yung 71? Pakibalik nga mo yung 71 pa sa buhay. Iyo, sa John 71, ang sabi niya 71. Ayun na. Hindi na po, okay. Sa dito, pagpito pala. Kaya pala, perfect. Yung pula na. Perfect number po ito. Okay. Love of the world. Yung mga taong nahumaling sa mundo. Sino yun? Example dito, si Dimas. Yung sa 2 Timoteo chapter 4 verse 10. Sabi niya Apostol Pablo diyan, ang sabi niya, iniwan ako ni Dimas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Pumunta siya sa Thessalonica, sa Crescente naman ay pumunta sa Galacia at si Tito sa Dalmatia. Diba? Pumunta siya sa Thessalonica, si Crescente. Si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia. At si Tito
sa Dalmatia. Si Dimas, na binanggit dyan, iniwan ako ni Dimas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig nito. Naumaling siguro, naniba ko siya, wow, mayroon pa rin itong mga club. Punta ko kaya, ang sarap pala dito, inom muna ako. Wow, ang ganda pala sa lugar na ito. Makalimutan ko na nga yung ito na gagawin ko. Nakalimutan na nga. Sabi ng Apostol Pablo, inibig niya ang mga bagay-bagay sa mundo nito. Kaya sinabi dito, love of the Lord. Yung bakit, ang Krisyano, ganun din. Sa presidente ito, pag yung mayroong mga nakikita ng mga bago dyan, wow, updated siya sa mga bago, sa mga bagay sa mundo. Pero pagdating sa salita ng Lord, naiiwan siya. Pero sa mga bagay-bagay, may update pala si ano. Yung pinapahayo ko, mayroon pala. Wow, may bago siyang video. Follow naman natin si Pastor Lee. Sa kanyang, live streaming. I-share naman natin yung ay, wag na yun. Ito na lang i-share ko. Iba na lang. Di ba? Lumimot agad si Dimas. Pero kung tayo ay nasa katotohanan at nakatayo sa presyo ng Panginoon, hindi tayo maliligaw. Amen. Hindi tayo magbabackslide. Sabi sa kanta, ang isang Krisyano, hindi na uso ang backslide. Sabi sa kanyang kanta. Tanyong kanta. Ito ang panahon, hindi na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon, ang pagbabalik loob sa Kanya. Di ba may kanta niyan? Kaya nga, hindi na uso sa Kristiyano yun. Amen. Ang mag-isip na hindi tama, backslide, no. It is not sa Kristiyano. Tayo diretso lang kay Lord. Tignan natin ang goal natin na maglilingkod. Amen. Sa spiritual aspect ng buhay natin, connected lang tayo kay Lord dapat. Christ-centered, Bible-centered tayo. Wala nang iba. Mga kapatid, tayo galing tumayo. At manalangin tayo sa Diyos. Dakilang Diyos na mahabari. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang Diyos ng Israel. Ang Diyos namin lahat ng mga taga-Milao. Ang church nito, ang iglesia nito ay tatayo sa katotohanan sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, O Diyos, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus.